And let's read our text po. Hindi ko po babasahin yung buong chapter 3. I just want to focus po sa 1 to 12 ngayong umaga. Amen. Ready na po ba? Amen. Verse 1, my son, do not forget my teaching. O, diba? Bagay na bagay sa Father's Day. Si Solomon, kausap ang kanyang anak, sabi niya, huwag mong kalilimutan ng aking mga tinuturo sa inyo, sa'yo. But keep my commands in your heart, for they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity. Let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck, parang isang kwintas. Write them on the tablet of your heart. Verse 4, then you will win favor and a good name in the sight of God and man. Verse 5, yung iba sa inyo, maybe this is your life verse. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Verse 11, my son, do not despise the Lord's discipline, and do not resent His rebuke. Lastly, verse 12, because the Lord disciplines those He loves, as a father, the son He delights in. Pinagpala na po yung salita ng Panginoon. And if you are taking down notes, my title for this morning is Wisdom from Trusting God. Or from Trusting the Lord. Amen. Makakaupo na po yung bawat isa sa atin. Once again, magandang umaga po. And happy Father's Day. And I want to honor my papa. Can we give a hand kay Pastor Rod po? Happy Father's Day, Papa. I am what I am now, no? Nang dahil po sa inyo. And kung ano ang nakita kong example kay Papa, kay Pastor Rod, no? Sa ministry, nung siya po ay malakas pa, no? Nung kasagsagan ng ministry, talaga pong yung commitment, yung devotion, nakita ko yun nung ako po ay lumalaki. Kaya po, sa grace po ng Panginoon ay, if I can say, alam mo yun, namana or siya po yung model ko. Palakpakan po natin yung Panginoon sa buhay po ng aking tatay. And I don't know, nandyan na po ang father-in-law ko. Nandyan na po. Si Daddy, wala pa. Panoorin nyo na lang po, Daddy, sa live. Amen. Happy Father's Day po. No? At marami pong salamat. Talaga nakatingin ako sa camera. Marami pong salamat for raising si Gail kung paano po siya ngayon. And we love you again kay Pastor Rod at kay Pastor Rex. Amen po ba? Nag-greet nyo na po ba yung ang tatay ninyo? Asawa ninyo? Amen. O kung katabi mo asawa mo, tatay, tanungin mo yung asawa mong babae, sabihin mo, no ka rin takay, but, amen. Wala, uuwi na sa bahay after. Let's go to the Word of God. Wisdom from trusting the Lord. No? How many of you are enjoying our series po? Ayan. Tanungin mo ulit yung katabi mo, sabihin mo, tumalino ka na nga ba? I hope by now, no? Tumalino na tayo dahil po, pinag-uusapan natin yung difference ng wise at yung fool, at ang wise ay talagang ina-apply nila ang kanilang natututunan. Okay? So ito pong Proverbs chapter 3, actually po, yung pinaka-theme, yung pinaka-tema po nito ay nandun sa binasa natin sa verse 5 and 6 na trust in the Lord with all your heart. Okay? So again, yung buong Proverbs 3 po, yung pinaka-theme po nito, ang pinaka-puso niya ay nandoon sa word na trust. Can you say that with me? Trust. No? Kaya po ang title natin ay Wisdom from Trusting the Lord. So,
Ang nais ko po ngayon ay sabayan niyo po ako, namnamin po natin, verse by verse. And I hope, marinig niyo po talagang malinaw ang Panginoon ngayong umaga. And I hope that everyone's ready, everyone's excited, at attentive po sa salita ng Panginoon. Let's go with the verse 1 and verse 2. Basahin po natin na sabay-sabay. 1, 2, 3, go. My son, but keep my commands in your heart many years and bring you peace and prosperity. Ang pinakaunang command po ni Solomon dito na binigyan niya ng pansin, binigyan niya ng diin, sabi niya, the first command is to not forget his teaching. Huwag mong kalilimutan, sabi po ni Solomon. At ang meaning niya po dito ay hindi lang po yung simpleng huwag mong kaliligtaan, huwag mong kalilimutan. But I think it's more than mere absent-mindedness. The word literally mean dito po, ang ibig sabihin niya ay ang word din po na abandon. Huwag mong iiwan ang mga salita pong ito. Kumbaga, kaya po mababasa po natin mamaya, na parang sabi niya, huwag mong iiwan, ikwintas mo, sabi niya mamaya. So bago tayo pumunta po doon, huwag mong kalilimutan, sabi niya, do not abandon yung mga tinuturo ko sa iyo. At alam niyo po, I think na naaalala natin ng mga bata po tayo. Kaya nga po ang ganda ng Book of Wisdom, itong Proverbs, kasi God doesn't want us to live in regret. May mga time po na naranasan natin sa buhay po natin na ang nangyari, nakuha mo na yung lesson dahil nga po hindi ka nakinig. Kung sanang nakinig ako sa magulang ko, kung sanang ginawa ko, kung sanang sumunod ako, wala sana ako sa ganitong sitwasyon. Tama po ba? Kaya nga po yung panalangin ko ngayong umaga, talaga pong we will take heed dito sa instruction ng Panginoon sa atin. Let us not forget, let us not abandon yung katuruan po ng Panginoon, at sa pag-a-abandon po natin ng mga turo ng Panginoon, parang sinasabi natin na tayo ay self-sufficient na at hindi na natin kailangan ang Panginoon. Are you getting this? Pag dumating ka sa time na kinakalimutan mo na ang turo ng Panginoon, parang nagiging self-sufficient ka na at nagiging prideful ka na at sinasabi mo, Lord, hindi ko na kailangan yan, okay na ako, kaya ko na to. Hello? Yan po ang nangyayari. At alam niyo po ba, most of the time, we are tempted to abandon God, to abandon His teachings, His laws, His decrees, His statutes, when things are going well. Hello? Madalas daw po, nakakalimot tayo pag okay lahat ang nangyayari sa buhay natin. Come on. Come on. Hello? Tama po ba? Buti pa nung lumagpak tayo, yung may nararanasan tayo, ang lapit mo kay Lord. No wonder may text na that God is close to the broken-hearted and crushed in spirit. Pero pag maganda yung nangyayari sa buhay natin, okay ka financially, okay ang pamilya mo, okay ang business mo, walang may sakit sa family, ba? Ka man maka, ayala laking Ginoo. Hindi ka man nagpe-pray. Madalas nakakalimot ka, ina-abandon mo, nakakalimutan mo ang turo ng Diyos. Alam niyo po, this was the same warning na binigay po ni Moses to the children of Israel after they settled into the land. In Deuteronomy 8:10-14, nang sabi po dyan, when you have eaten and are satisfied. Look at this, come on everyone, this is so important. When you have eaten and are satisfied, praise the Lord your God for the good land He has given you. Be careful that you do not forget the Lord your God,
failing to observe His commands, His laws, and His decrees that I am giving you this day. Look at this, verse 12. Otherwise, when you eat and are satisfied, when you build fine houses and settle down, and when your herds and flocks grow large, and your silver and gold increase, and all you have is multiplied. Ibig sabihin, sabi ng Diyos, alalahanin mo pag ikaw ay nanagana na. Hello? Verse 14, look at this. Come on, closely. Then your heart will become proud. And you will forget the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Wow, what a very timely word, reminder sa atin pong lahat na sinasabi ng Panginoon dito, pag ikaw nanagana na, huwag mo sanang kalimutan ng Diyos. Contextualize natin. Pag nakuha mo na sana yung pinagpe-pray mo, huwag mong kalimutan si Lord. Dito tayo lahat pumapalpak eh. Nung nandito tayo, kilala mo si Lord eh. Lord, ibigay mo lang, Lord. Lord, yung milagro, Lord, yung trabaho, Lord, yung bonus na pinagpipray ko. Lord, yung bahay, Lord, yung sasakyan, Lord, yung breakthrough, Lord, yung miracle, Lord, please! May paganong ka pa eh. Pero after mo nakuha, ngayon, di mo nakilala si Lord. Where are you now? Nasaan ka na? Saan na yung dating nag-pray? Saan yung dating desperate na kinikilala si Lord? Yun ang warning ni Moses to the children of Israel. After nyo nang nabusog, nagtayuan na kayo ng bahay dyan, nanagana na kayo, huwag nyong kalimutan ang Diyos na siyang naglabas sa inyo mula sa Ehipto. Huwag nyong kalimutan yung mga milagro na ginawa ng Panginoon sa wilderness. I hope by now you are appreciating God's Word because we are prone to forget. Prone tayong makalimot. And this is the beauty of God's Word. We are being reminded to go back to our source, to go back to the giver, to go back to the blesser. Palakpakan po natin ang Panginoon once again. Ingatan po natin yung verse 14, then your heart will become proud and you will forget the Lord your God. Hindi ko po kayo kilala. I don't know what's going on sa buhay nyo. But I hope this is the time na tayo po ay manunumbalik sa Panginoon. Huwag nating kalimutan ang Diyos na nagpagaling sa atin. Huwag mong kalimutan ng Diyos na nagpala sa iyo. Huwag mong kalimutan ng Diyos nung walang-wala ka. Huwag mong kalimutan ng Diyos nung panahon na hirap ka. Hello? Gusto ng Panginoon, dito po sa Proverbs chapter 3, matutunan natin that by the grace of God, yung trust natin kay Lord lumalago, lumalalim, nagiging consistent, that we are learning to trust God in good times and in bad times. And that will result in a life filled with delight, with enjoyment, with peace, with shalom. Amen po ba? Let's go on. The Father continues in verses 3 to 4 na sabi niya, let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. Then you will win favor and a good name in the sight of God and man. Ine-emphasize po ni Solomon dito
that wisdom is more than merely following the proper rules. Ang wisdom ay hindi lang po paggawa ng set of rules. Hindi lang siya basta do's and don'ts, but it's a matter of knowing God intimately, yung heart-to-heart relationship. Alam niyo po ba, mahirap sumunod basta alam mo yun, parang yung isang batang inuutusan, magwalis ka na dyan, magligpit ka. Pwede niyang sundin yon nang walang love. Gawa na. Ako na naman. Sumunod siya, pero walang love. Marami sa atin, sumusunod tayo, pero para tayong ganon. Ayaw po ng Panginoon yon. Nais niya yung obedience natin umusbong. Mag-ugat na yung pinaka-motivation natin why we do what we do is because we love the Lord. That's why for this reason, He instructs, let love and faithfulness never leave you. Let love and faithfulness. Let kesed and emet. Yun yung Hebrew ng love and faithfulness. Yung kesed and yung emet, wag mong iwan yan kahit saan ka pumunta. Suot-suot mo yan. Ang ganda po na, alam mo yon, everything that we do, motivated tayo ng love ng Panginoon. Bakit ka pumupunta sa church? Hindi lang dahil bored ka sa bahay nyo. Hindi dahil walang power. Panepa mong brownout ngayon eh. Hello? Do you really love the Lord? Madaling mag-amen pag okay lang sa pamilya. How about when it is challenging? Pag may sakit, pag may kasalatan, pag may pangangailangan. Alam niyo po, lahat ng ibang idols itotomba ng Panginoon yan para matitira po yung totoo. Na kahit mawala lahat yan, I hope kakitaan tayo ng puso ng Panginoon na matitira dyan yung puso mo na totoong nagmamahal kay Lord. Meron o wala, mahal mo si Lord. May praise report o wala, mahal mo si Lord. Umulan, bumagyo, mahal mo si Lord. Umaaraw, mahal mo si Lord. Amen po ba? Huwag nating waglitin, huwag nating alisin yan. Yung love. Sabi pa dyan, hindi mo lang ikikwintas. Isulat mo sa tablet ng puso mo. Tingnan mo, napakalalim niyang gumagamit ng mga ganyang term, no? Itanim mo ng malalim sa puso mo. I-imprint mo sa puso mo. Amen po ba? Alam niyo po yung sinasabi doon na faithfulness, it speaks of trustworthiness or dependability. And the faithful person is worthy or deserving of complete trust. Amen po ba? Kung titingnan po natin sa iba pong translation, yung virtues na yan ay mercy and truth. No? Sa NIV po, love and faithfulness. No? Hindi ko po nabanggit dito yung mga text sa Psalm, but kung titingnan po natin, it is, yung mercy and truth po ay mostly po, they are paired in the Old Testament to indicate the making and keeping of commitments. Gising pa po ba tayo? So in short, kung titingnan po natin, no, yung pinakita doon that the act of binding loyal love and faithfulness around one's neck ay parang pinapakamahal natin itong mga virtues na to. They must be always close to us, always before us, carrying us wherever we go. Na dapat po kakikitaan tayo ng trustworthiness, ng dependability. Amen. Di ba kahit naman tayo, gusto nating kausap yung mga taong dependable? Di ba? Na pag sinabi, magkita tayo ng alas 10, wala pa man at tune again, alas 10. Tama po ba? Yung taong dependable, kung anong sinabi niya, yun ang gagawin niya. Trustworthy. Dependable.
Gising pa po ba tayo? Yan po yung dapat na meron tayong mga virtues. At yun po yung dapat gamitin natin, no? In keeping the commitments, keeping yung laws ng Panginoon. No? Una, pagmamahal mo sa Panginoon at pagmamahal mo din sa kanyang kasulatan. Pagmamahal mo sa kanyang mga inuutos. Amen po ba? Ang panalangin po natin, mas lalong lumalim yung love natin kay Lord, that we don't just simply obey for the sake of obeying, but we obey, again, because we love God. We don't obey simply because of the blessing. We don't obey dahil may kapalit. We don't obey kasi may hinihintay kang promotion ng miracle. No. We obey because simply we love God. And Solomon suggests that if you are a wise person, you will write mercy and truth. You will write love and faithfulness on the tablet of your heart. At ang ganda po nito, pag sa mata ng Diyos, ikaw ay merong love at faithfulness, na you are trustworthy and dependable. Tingnan niyo po to. Malaki pong, alam mo yon, unang-una sa Diyos, kinagigiliwan ka ng Diyos. At sa mata ng tao, tingnan mo yung mawiwin mong favor based dun sa text na binasa natin. You will win favor, ano sabi mo dyan? Then you will win favor and a good name. Good name. Ang taong mabango yung pangalan, yun yung trustworthy. Yun yung dependable. Kabaligtaran nun, yung may mabahong pangalan at nasisirang pangalan, yung pangalan ng taong mahilig magsinungaling. Nasisira ang pangalan kasi hindi dependable. Hindi trustworthy. Hindi totoo sa kanyang mga sinasabi. Yun po. Pero sabi dyan, pag ikaw ay may love and faithfulness, ikaw ay dependable, trustworthy, then you will win favor and a good name, tingnan niyo po, in the sight of God and in the sight of men. Kagigiliwan ka rin ng tao sa paligid mo. Kung ikaw na pagkakatiwalaan, gustong-gusto ka sa company mo. Ikaw na pagkakatiwalaan, gustong-gusto ka sa loob ng classroom mo. Sa pamilya mo, gustong-gustong ikaw ang kausap lagi. Hindi nila ma-explain kung anong meron sa'yo. Pero gustong-gusto ka nila. That's it. You are winning favor. Palakpakan nga po natin yung Panginoon. Ngayon, i-assess natin. Ikaw ba yung taong kinagigiliwan o nilalayuan? Maybe it's time to assess. Am I being true to the words that I'm saying? Or I'm being true to the promises na sinasabi ko? Or para akong kabute, lulubog, lilitaw? I don't know about you. Pero magsilbi pong salamin yung salita ng Panginoon at may reflect po natin kung ano yung dapat baguhin natin sa ating mga puso. Ngayon pupunta na po tayo in trusting the Lord with your heart. Come on, say that with me, with your heart. Come on, say with my heart. Proverbs 3:5-6. Basahin po natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go! In all your ways, trust in the Lord with all. Come on, say that with me, all. Yugin mo nga sa katabi mo, sabihin mo, all. Sabihin mo, buong puso. Sabi pa dyan, and lean not on your own understanding, in all your ways. Submit to Him. Grabe. All your heart. All your ways. And He will make your path straight. Makikita po natin dito sa text na ito, very familiar sa atin. Si Solomon po ay inabisuhan niya yung kanyang anak. Solomon advised his son to live a life of trust in Yahweh. No? Mamuhay siya ng isang buhay na nagtitiwala sa Panginoon. Nasabi niya po ito because I believe Solomon had found that God was worthy to be trusted. Naranasan po ni Solomon mismo
Nakita niya sa buhay niya na ang Diyos ay mapagkakatiwalaan, kaya ikaw, anak, magtiwala ka sa Diyos. Ang sarap ata nun ay ating mga tatay. Again, Happy Father's Day mga tatay. Masarap po na yung pinapasa natin sa ating mga anak ay yung ganyang klaseng pananampalataya na dahil naranasan mo, ngayon pinapasa mo sa Kanya. Amen po ba mga tatay? Amen. Nakita po ni Solomon that God was worthy to be trusted. At alam niyo po, nature po nating tao na magtiwala. Tama po ba? Nature ng tao na magtiwala. For example, sa simpleng upuan na yan, kahit bagay lang yan, nagtitiwala ka. Nagtitiwala ka na kaya kang saluhin ng upuan na yan. Kunyari, aakyat ka ng hagdanan, nagtitiwala ka sa hagdanan na kaya niyang gampanan yung role niya. Tama? No, nakaya ka niya. Nature po natin magtiwala. Pero alam niyo po, yung warning dito sa sinabi ni Solomon sa kanyang anak, sabi niya, huwag kang magtiwala. Ito yung pinakadelikado. Huwag kang magtiwala sa sarili mo. Hello? Huwag kang magtiwala sa sarili mo. But Solomon told his son to consciously put his trust in the Lord. Hello? Alam niyo po, yung word na translated trust po dyan, in Proverbs 3:5, it means, look at this picture. Ang trust po is to lie face down, to lie helplessly face down. Para po nakaganyan. Nakahiga. Na wala kang kakayahan. That's the meaning of trust. To lie helpless. Na kung di ka tutulungan, hindi mo kakayanin. Isa po tong picture of a servant waiting for the master's command in readiness to obey. Ito po yung posisyon ng trusting na naghihintay lamang siya sa general niya kung anong sasabihin niya at susunod siya. Ang picture din po ng isang pagtitiwala is a defeated soldier yielding himself to the conquering general. Sabi po ni Worsby. Nandiyan pa po ba tayo? Yun pala yung buong pagtitiwala. Nagtitiwala ka dahil hindi mo kaya. Nagtitiwala ka na alam niya at willing kang sumunod. Nagtitiwala ka and you are yielding to God. Nang sabi po dyan, with all your heart. Ang tanong ko po, ilan kaya po sa atin na totoong nagtitiwala ng buong puso? Mag-pause nga po tayo for a while. Assess nga natin. Nagtitiwala po ba talaga tayo ng buong puso? Because if we are to put our trust in God, then our trust, actually dapat, it must be complete. Buong buo. Hindi pwede, look at me, hindi pwedeng nagtitiwala kay Lord 50% lang at 50% sa sarili ko. Makinig, ganito tayo, magaling tayo eh. Ang tao, siguristaya masyado. Di ba? Ganito kaya, sigurista kaya eh. Yan, 50-50. Pag just in case nag-fail yung plano ni Lord, ako malasak, okay ko pa. Yan. Yan ang problema natin. 50-50, nagtitiwala ka kay Lord, 50% nagtitiwala ka sa sarili mo. Pero hindi yan po yung pagtitiwala na gusto ng Panginoon. Gusto niya, buong pagtitiwala mo, hindi 20%, 80%, 50%, buo 100% ibigay mo sa Panginoon. Complete. Dahil ang kalakalahating pagtitiwala ay nangangahulugan ng buong pagkabagsak. Half obedience, half trust to God may lead you to a complete destruction. Nandyan pa po ba tayo?
na pag nagtiwala ka kay Lord, hindi pwedeng nagtitiwala ka kay Lord, then puno ako ng plan B, plan C, plan D, plan E, plan F. Hindi ko sinasabing masamang magplano. What I'm saying is, pag binigay mo yan sa Panginoon, you really trust Him 100% that He will do it. He is able. Kaya sabi po dyan, ito yung problema natin. Napakaganda ng text na ito. Nasabi niya, lean not on your own understanding. The reason why hindi natin nabibigay yung 100% natin kay Lord, because of this. Yung yabang natin, yung pride natin, na alam ko to eh. Ganito ko gustong gawin ito. Minsan masyadong believe ang tao sa sarili niya. Sa narating mo, sa natapos mo, sa marka mo. Alam niyo po, apart from the wisdom ng Panginoon, di po tayo magtatagumpay sa buhay. I'm telling you. Nandiyan pa po ba tayo? Trusting God with all our heart means to decide to put away our own understanding and instead to choose to trust God and His understanding. Kaya dito po sa pag-journey natin sa Proverbs, I hope and pray na si-stir up tayo to really search for the Scriptures at huwag kayang makinig ng Sunday dyan. Hindi ka basta lalago nang nakikinig ka lang ng Sunday. Hindi ka lalagong Kristiyano na nanonood ka lang parang mahalbaya kang sine. Okay, ay praise God, ang ganda ng word. Pinicturan mo, pinost mo, hallelujah. Hindi ibig sabihin lumago ka niyan. Kung di mo gagawin yan, hindi mo i-apply yan, walang kwenta yan. Huwag kang mag-rely sa understanding mo. Huwag kang mag-rely sa alam mo. Yes, naranasan mo. Same situation maybe. Pero sabi po ng text, let us choose to trust God and His understanding, especially as declared in His Word. Yung kanyang revealed will, ang salita ng Panginoon, siya ang magiging compass mo sa buhay. Tama? Siya po yung compass natin. Ano pa sabi dyan? In all your ways, acknowledge Him. Come on, shout, all! Lahat daw ng ways natin, maliit, malaking problema, ano man pong endeavor yan, kailangan po nating i-honor at i-acknowledge ang Panginoon sa lahat ng ginagawa natin. Ang tanong, sa lahat ba ng ginagawa natin, ina-acknowledge natin si Lord? Or ina-acknowledge lang natin sa mga bagay na hindi natin alam? Lord, itong bagay na to, Lord, medyo alam ko na to. Lord, dyan ka lang, Lord, dyan ka lang, balo ko na ini, okay na ako, kaya ko na to. Ganyan tayo napapahamak. Masyado kang bilib sa sarili mo. At ginagawa mo sa Christian life mo parang relay. Malapit ka na dun sa end ng rope mo. Dun ka tumatakbo kay Lord, tas feeling mo, Lord, ako na gyuni, ikaw na! So pinapasa mo lang kay Lord yung feeling mo mahirap, feeling mo mabigat. At yung bagay na feeling mo, alam mo na. Kaya tayo minsan napapahamak. Di mo napapansin, ang dali-dali minsan, pero bakit pumalpak ka? Di ka nagtanong kay Lord eh. Hindi mo in-invite yung Panginoon eh. Every day pala sa buhay natin, we have a choice to invite God. Hindi ibig sabihin nawawala ang Diyos. But we are aware, we become fully aware sa presence niya na yes, He is omnipresent, He is everywhere, but you acknowledge yung source na kahit anong gawin mo sa araw na ito, Lord, samahan mo ko. That's the best way para pakita natin that in all our ways, i-acknowledge natin ang Panginoon sa everyday life po natin. At ang susi, ang reward po dyan, He shall direct your paths. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Napakalinaw ng word. Sabi niya, i-direct niya yung paths mo. In other translation, He will make your paths straight. Bakle.
Yung iba sa atin, yung ating journey, pa ganyan-ganyan eh. Sabi ni Lord, tutulungan kitang maging diretso yung lalakarin mo. Pero iba sa atin, nag-i-enjoy na sa ganyan-ganyan. Yung buhay mo, hindi ka man umaalis. Pag ganyan-ganyan ka lang, hindi ka man nakakausad. Hello? This is the great principle of God's response towards those who trust Him in the way po na sinabi po dito sa text natin. That when we acknowledge Him in our ways, He will direct our paths in the fulfillment of His will and to what is right before Him and pleasing to us. Pero marami po, takot po sila na i-direct ng Panginoon yung paths nila. Maraming Kristiyano, they say they trust the Lord, but in reality, takot sila na ang Diyos ang mag-drive ng buhay nila. Saan galing yung fear na yon? Galing yun sa kaaway. Hello? Galing po yun sa kaaway. Let's learn to allow the Lord. Siya yung dapat na nandun sa driver's seat at dun ka lang dapat sa passenger seat. Because He is omniscient. He is the Alpha and the Omega. Alam niya po yung umpisa hanggang dulo. Kung palang alam niya yung umpisa at dulo, ba't di mo siya hayaan mag-drive? Again, yun na naman sa kayabangan natin. Minsan, tinataboy mo pa yung Panginoon eh. Lord, ako pa. Ako muna, kaya ko na to. Hello? Kaya po yung nangyayari minsan, nade-delay tayo. Instead na straight lang yung path natin, pag ganyan-ganyan. Ito po yung nangyari sa mga Israelita. Papuntang Promised Land, it will just take them 11 days. Paano nangyaring 11 days naging 40 years? Grabe. Naranasan niyo po ba maligaw? Anong ginawa niyo? Binaliktad yung damit niyo? Naranasan niyo na maligaw? Kung gumagamit ka ng Waze, ng maps, diba, minsan may gamit ka na ng Waze, pero sino dito naranasan niyang may Waze na, pero medyo di mo sinunod si Waze. At ang nangyari, diniskartihan mo hanggang nakarating ka sa pinakadulo na dead end. At kailangan mong bumalik na naman mula doon sa unang kantong pinasukan mo na ubos ang oras mo, sayang ang gas mo. Minsan ganun din yung nangyayari sa buhay natin. Kakadiskarte mo. Diskarte o? Diskarte o karunungan ni Lord? Yan dapat yung ano natin eh. Alisin na natin diploma. Diskarte o karunungan ni Lord? Tama po ba? Mag-rely po tayo sa karunungan ng Panginoon. Nakita niya na eh. Alam niya na eh. Ba't ba ang hirap natin magtiwala sa Diyos na alam niya na lahat? Pride? Suko natin yan. Ngayon pong taon, gusto ng Panginoon mamayagpag tayo. At sa pagsusor natin, hindi po ito madali. Sometimes, napaka-scary. Napaka-painful. There is a price to pay. But if you are really serious that you want to soar, then you need to be willing to pay the price. I'm telling you, sa lahat ng nakakatakot, karating mo at namayagpag ka na sa taas, masasabi mo, worth it na nagtiwala ako kay Lord. Worth it na sumunod ako kay Lord. Worth it na iniwan ko yung pinapaiwan ng Panginoon. Worth it pala na iniwan ko siya. Wow. Yung pala, nagpapabigat sa'yo. Ungodly relationship. Hindi ko alam, ba't ako napunta dito? Kaya pala gusto ko nang gamitin ni Lord, kaso may ungodly relationship ka. Imbis na makamamayagpag ka na. Kanyang-kanyang, gusto ni Lord, take off ka na. Ikaw, nag-enjoy ka na sa, parang Flappy Bird. Basta mauntog ka pa, sumoleng ka pa makain.
Hello? Hindi ka Flappy Bird, agila ka. Hello? Lahat ng mga agila pumalakpak, palakpakan natin si Lord. It's time to soar! Mag-willing po tayo to pay the price. Wala na po akong oras. Naghihintay na yung mga tatay siya. Kalambat ng pastor, regalo ko. Amen. Let's go to verses 7 to 8. Bilisan ko na po. Do not be wise in your own eyes. So, pare-pareho na yan sa mga sinasabi kanina. No? Kung ikaw nakukulitan ka dyan sa text na yan, alam mo yon, mas lalo mo pang basahin tsaka pakamahalin. Kasi kahit paulit-ulit ang salita ng Panginoon, mas maganda nga paulit-ulit na memorize mo eh. Kung paulit-ulit, di mo pa rin nagigets, hindi ka wise. Ikaw na sumagot niyan. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body. Wow, grabe. Sino dito gusto maging healthy? Ano po yung mga iniinom niyong healthy products? And nourishment to your bones. Huwag kang magmagaling, huwag kang magmarunong. Umpisahan mong pagtiwalaan ng Panginoon because in trusting God, then you will learn how to fear the Lord. At sabi, ang ganda po dyan, this will bring health to your body. Dapat, alam mo, mamili ka. May Kristiyano na mukhang laging pagod. Huwag mo na tinayin katabi mo. At merong Kristiyanong laging glowing. Parang di ka bumabata. Alam niyo po, ayan o, biblical. Sabi, this will bring health to your body and nourishment to your bones. Ang isang Kristiyano, disipulo ng Diyos, na marunong sumunod, masaya at magaan ang buhay. Totoo po ito. Gusto mong sumaya ka? Nanan may pera nakaman susunod ka, Lord. Kaya kahit ang dami mong pera, nakaganyan ka, oh. Nabibili mo niyan yung gusto mo, pero bigat na bigat ka. Gusto mong mag-glow? Gusto mong maging okay ka? Imagine, paano ka magiging healthy hindi mo ginagawa yung kalooban ni Lord? Kaya yung itsura mo, bagsak na bagsak. Bagsak na yung kilay mo, bagsak pa yung mata mo, bagsak na lahat. Nakaganon ka pa. Paano ka mag-e-enjoy? Nilalabanan mo yung kalooban ni Lord. Paano ka mag-e-enjoy? Paano ka magiging glowing? Hindi ka nga makatulog kasi inaano ka ng Holy Spirit. Kino-convict ka niya. Iwan mo na yan. Hindi naman tayo pwedeng gumawa ng kasalanan na hindi, yung Holy Spirit, di niya tayo nakapangan niya nan. O kung di mo narinig yun, manhid ka na talaga. Delikado yan. Kasi I'm telling you, hindi tayo makakagawa bago pa nandyan yung Holy Spirit. Because He is the Spirit of truth. He will remind us. He is the Spirit of truth. Guide niya tayo into all truth, sabi ng Bible. Nandiyan pa po ba tayo? So kahit hindi ka magpa-botox, kahit minsan kulang ka sa tulog, pag ginagawa mo yung kalooban ni Lord, wow, glowing. Fresh na fresh ang mukha mo. Kala nila naka 8 hours kang tulog, di na alam, 2 oras pa lang tulog mo. Pero bakit ganyan kaganda yung kutis mo at yung glow mo? Kasi nga, sinusunod mo si Lord, ginagawa mo yung kalooban ni Lord. You are trusting God. Ipagkalat niyo po yung beauty secret na yan. Kasi kahit anong ganda ng buhok mo at pakulayan mo pa yan, pabanatin mo pa yung mukha mo, patilusin mo pa yung ilong mo, kung di mo sinusunod si Lord, kubit pa rin yung direction mo. Hindi, totoo po. Gino-joke ko lang to, pero totoo. Wala pong sumusuway kay Lord na na-enjoy ang buhay niya. Ulitin ko po, Pastor, grabe naman kanina, nagjo-joke lang kayo. Masakit na ngayon Walang sino mang, amen. Ang sasabihin ko, walang sino mang tumataliwas dun sa kalooban ni Lord na na-enjoy niya yung buhay niya.
Imposible. Imposible. Hindi pwede. No. Amen. Kaya ang secret na mas healthy ka, sumunod ka kay Lord. Palakpakan natin si Lord. Amen po ba? Skip na po natin yan. Ito, isa pang mabigat to eh. Matatapos ko kaya to. Trusting the Lord with your resources. Ayan na. Pastor, pera na ini, grabe. Proverbs 9:10, yung iba, memorize din to, laging kinukote. Honor the Lord with your wealth. Come on, say wealth. With the first fruits of all your crops, then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Tingnan nyo, napaka-balance ng Bible. Hindi niya sinabi, ang ganda pag-usapan ng magtiwala ka kay Lord, yung buong puso mo, sa lahat ng decision-making mo, pero sinama pa dito, pagtiwalaan mo si Lord pati sa kayamanan mo. Oy, Lord, pwede bang wag na muna natin pag-usapan yan? Kaya kong ibigay lahat, Lord. Wag lang yung wallet ko. At ang lumalabas sa bibig natin, pinaghirapan ko to. Overtime ko to. Sino nagsabing sa'yo yan? Everything that we have, grace po ni Lord Jan, binigay niya, pinagkatiwala niya for us to be a blessing. Yun ang purpose po ng treasures. Para maging pagpapala tayo. So trusting in the Lord, it means honoring the Lord with your possessions and wealth. Grabe. Pwede namang di kasama to pero alam nyo po, number one na magiging kalaban mo sa Diyos, di naman yung kaaway talaga. Sabi ng Bible, you cannot serve God and mammon. Hindi niya sinabing you cannot serve God and the devil. Sabi niya, you cannot serve God and money. Isa sa mga sumisira at nagpapalayo sa mga Kristiyano ngayon, nabubulagan sa pera. I'm not saying i-over-spiritualize natin to. I'm not saying magtamad-tamad tayo. I'm not saying wag mong ayusin yung pagtatrabaho mo, yung business mo. Hindi po. But you need to have a proper perspective that everything na meron ka ngayon, bigay lang ni Lord at may purpose yan to advance God's kingdom and to glorify the Lord pati sa possessions po natin. We need to be generous and to use our wealth in such a way so that God is honored. Look at this. How we use our wealth shows if we trust God or if we are depending on ourselves. Kaya po ang ganda that even in the church, meron tayong practice of giving our tithe and offering. Tama po ba? Diba? We have a practice here. God doesn't need our money. We don't give because God needs our money. No. Lahat pag may-ari ni Lord, di niya kailangan ng pera natin. Pero ang ganda kung saan sa pamamagitan ng pagbibigay natin, natetest kung sinong pinagkakatiwalaan natin. Kasi sa pagbigay natin, we are saying, I trust you, Lord. That everything that I have ay galing sa'yo. Pinagkakatiwalaan mo nga ba talaga ang Panginoon sa resources mo? Hello? Kasi pag tayo nagiging generous at natututo tayong magbigay, ang nangyayari po, sinasabi po natin na Lord, ikaw na nga po ang, titiwala ko sa iyo that you can take care of me. Hello? At kabaligtaran nun, pag tayo'y nagiging sakim, hindi pa nag-grow yung trust mo kay Lord. Kasi nga, alam mo yon, yung iniisip natin na mali, pag nagbigay tayo, binalik natin yun kay Lord, nawawalan tayo. Diba, wala na nag-i-amen pag pera na yung topic. Kanina nag-i-amen kayo. Kasi ito po yung pinakamatindi. Kung hindi man to yung pinakalas na masusuko natin kay Lord, I think ito yung pinakalas eh. We can raise our hands all that we want, pero yung pinakalas talaga na kaya nating maisuko, wallet mo. Paano tayo hindi magtitiwala sa Diyos na siyang nagmamay-ari ng lahat? Paano
paano mo pagdududahan na hindi niya kaya mag-provide, siya lumalang sa'yo? At ito po, hindi mo na kailangan bigyan ka pa ng maraming verses. You just need to do it. At sabi ng Bible, God loves a cheerful giver. Amen. Just imagine if all of us will be faithful in kingdom giving. I do believe wala pong magiging lack sa anuman pong gustong paggawa ng Panginoon sa local church na ito. I believe so. Katulad na nangyari po in Acts, na yung giving po nila, lahat, alam niyo po yung nangyari doon? After po ng Day of Pentecost, at lahat po ng nakakilala sa Panginoon, na ilang libong mga tao, alam niyo po yung nangyari? Hindi na sila umuwi sa mga bayan nila, nagstay na sila, at yung mga Kristiyano, ano pong ginawa nila? Nagtulong-tulong silang ibigay lahat ng meron sila para po mapunan ang needs ng mga bagong convert. Tignan mo yung generosity niyon. So I hope and pray mag-grow po tayo dyan. If we really know the Lord, then it is not a big deal to release it sa atin. Sa ating mga kamay. Amen po ba? Amen po ba? Mas magaling pong mag-alaga ang Diyos. Ulitin ko po, mas magaling mag-alaga ang Panginoon. Palakpakan mo si Lord. Second Corinthians 9:6-11. Remember this, a farmer who plants only a few seeds will get a small crop, but the one who plants generously will get a generous crop. You must each decide, look at this, you must each decide in your heart how much to give. And don't give reluctantly. Hindi ko po pinipreach to para pilitin kayong magbigay. Ang biblical way of giving, nag-decide ka na sa puso mo. Even pala bago tayo sumamba, dapat pala itong time of worship that you know, darating ka sa church at dapat may offer tayo kay Lord. Not just our sacrifice of praise. But again, this is our culture. This is who we are. And we say, giving is an honor. This is, dapat po alam natin, yung church na sinasalihan kung ano po yung pinipreach dyan at anong tinatayuan yan. And if you are committed and you are saying that this is your home, then we need to what? To love our church kung paano natin minamahal ang Diyos. Sabi dyan, don't give reluctantly or in response to pressure, for God loves a cheerful giver, a person who gives cheerfully. And God will generously provide all you need. Grabe. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. As the scriptures say, they share freely and give generously to the poor. Their good deeds will be remembered forever. For God is the one who provides seed for the farmer and bread, then bread to eat. And the same way, He will provide and increase your resources. He will provide and increase your resources and then produce a great harvest of generosity in you. I hope and pray, di ko na po tatapusin yung text, nasain po natin that this year, sa pamamayagpag natin, sa year to soar natin, mag-soar din po tayo in generosity. I'm not just talking about giving our tithe and offering, but I hope gamitin ka rin ni Lord maging blessing din sa ibang tao. Gawin ka niyang sensitive that every time you will go to church, the Lord will speak to you. Sino yung nakikita mo? Lord, bigyan mo ko ng wisdom. Lord, impress mo sa akin sino yung dapat kong tulungan. Ang ganda po pag ang church ay generous. Lahat nagtutulungan. Lahat nagiging blessing sa iba. Palakpakan po natin yung Panginoon. Those who trust God understand that God gives to us to give through us. Grabe. Binibless ka daw ng Panginoon at alam mo yung pagpapalang binigay ng Panginoon sa'yo. Sa pamamagitan mo, pagpapalain niya rin ng iba. Kaya pala sabi ng Bible, it is better to give than to receive. Bagbagin nga natin yung mindset na yon. Maraming kasi Kristiyano, puro ganyan, puro give yung gusto, puro receive yung gusto. When was the last time na nag-sow ka ng seed sa ibang tao? When was the last time na may tinreat ka over lunch? Or may alam kang kaibigan mo na malungkot siya at pinadalhan mo siya ng Grab?
Ang daming ways para maging thoughtful ka ngayon. Di ba? Practice po natin yung generosity dito sa church natin. Alam ka, may sakit, puntahan mo. Pasyalan mo. Are we being trustworthy with what He has entrusted to us? And lastly, trusting the Lord in discipline. Proverbs 3:11-12, My son, do not despise the Lord's discipline and do not resent His rebuke because the Lord disciplines those He loves. Ang Diyos daw po, dinidisiplina niya yung mga taong mahal niya. Okay? Mahal niya. Kaya ngayon, pag lumalalim ka na, umaayos na yung mga sinasabi mo. Ba't kaya nangyayari sa akin to? Baka di ako mahal ni Lord. Sabi nga, dinidisiplina niya nga yung mahal niya eh. Problema, di natin binabasa Bible natin, kaya lumalabnaw yung faith natin. Dinidisiplina niya daw yung mahal niya. Di ba yung tatay? Pag dinisiplina niya ang anak niya, kasi ayaw niya magpatuloy dun sa maling landas niya. As a father, the son, he delights in. Ang discipline po, yes, hindi po parang magaan yan at the moment. Sabi niya po dyan, My son, do not despise the Lord and do not resent His rebuke. No? Linawin ko lang po, hindi po ang nangyayari sa atin or yung disiplina ay hindi lang basta resulta ng kasalanan. Pwede pong yes, pwedeng consequences, pero hindi po lahat. Okay? Para maging ayos yung theology natin. Okay? Kasi katulad po ni Job, sabi ng Bible, blameless man po siya. Pero inalaw ni Lord na i-test po si Job. Nandiyan pa po ba tayo? How should we respond to discipline? First, tingnan natin yung text. Ang susi is, don't underreact. Sabi ng Bible, do not despise the Lord's discipline. Pag sinabing underreact, anong ibig sabihin nun? Ganito yon, no? Dinisiplina ka ng Panginoon, yung response mo, apathy, indifference. Dinidisiplina ka ni Lord, may tinuturo siya, ikaw, wala man sa'yo. May nakita ka ng ganon? Pinagalitan, hindi niya man nararamdaman yung godly sorrow. Hello? Dinidisiplina, pero sa kanya, wala man. Yun po yung underreact. Kaya sabi, do not despise the Lord's discipline. Ibig sabihin, do not treat it lightly. Do not treat it as insignificant. For God is lovingly at work in your life. Huwag mong tingnan na si Lord, hindi ka niya mahal. Huwag mong tingnan na ganito, pinaparusahan ako, etc., etc. Mahal ka niya at kinokorek ka niya. At work siya sa buhay mo. Kaya ang response natin dapat, we need to learn from that. And second, don't overreact. Ibig sabihin, do not resent His rebuke. Pag sinabing resent, huwag ka namang magalit. Huwag sumama yung loob mo. Ang purpose ni Lord, i-humble ka pag dinidisiplina ka, hindi para yumabang ka lalo. At, alam mo yon, maging magaspang yung ugali mo towards God. Don't let it bring you down. Kasi hanggat di natin nararanasan po yung lesson, iha-humble at iha-humble at iha-humble tayo ng Panginoon. Don't be crushed by it. Rather, thank God for it and learn to trust Him more. Hebrews 12:11. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Kanina po sa Kapas, na-preach ko, naalala ko, nung mga bata tayo. Sino dito yung after mong napalo, tang sigak-sigak kang gagag? May mga lumalabas kasing meme ngayon na nakakatawa, yung pinapakain ka ng magulang mo after sigak-sigak. O, kain ka na dyan. Namumamakan yan eh. Sino dito ganun yung iyak nung napagalitan siya ng bata? Ako lang? Ay, salamat sa Anya. Si Paul daw nagtataas ng kamay. Di ba? Nakakatawa yung iyak natin ganun eh. Yes, at that moment, at that time, mukhang hindi, parang napaka-painful, di mo maintindihan. But later on, grabe, come on, say later on. However, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Ang sarap ng una, umiyak ka afterwards. Natutunan mo, nag-grow ka, lumalim ka ngayon, may kapayapaan ka na. Kasi natutunan mo. Yun po ang process ni Lord.
Wag sana every now and then kailangan mong matutunan, madapa ka, matutunan mo na naman, madapa ka. Hindi po ganyan ang nais ng Panginoon. Alam niyo po ang ating Panginoon, as I end, is the ultimate example of this. Hebrews 5:8, even though Jesus was God's Son, He learned obedience from the things He suffered. Si Jesus na yan ha. Natutunan niya daw po yung mga bagay na yan sa pamamagitan po ng suffering niya. Aren't you grateful that because of what Jesus has suffered, natapos niya po, He endured the cross, sabi ng Bible, scorning its shame. And right now, He is at the right hand of the Father. Nalampasan niya po yung paghihirap na yon. Kaya ngayon, we have a Savior. Come on, palakpakan natin yung Panginoon. Praise God po sa victory. And because we have a Savior, we have someone that we can trust completely. He is the same Lord that this Father exhorted His Son to trust. At matatapos po ko sa tanong na yan, will you trust Him? I hope and pray, simulan mo ng pagkatiwalaan ng Panginoon ngayon pa lang, wag na doon sa dulo. Wag na doon sa alam mo yun, wag mong pagtiwalaan si Lord pag huli na yung lahat. Ngayon pa lang po, bitawan mo ng dapat bitawan, sumunod sa Panginoon at pagkatiwalaan natin si Lord. Hanggang bago matapos ang 2024, sabay-sabay tayong mamamayagpag sa Panginoon. That's the end of my sermon. Wisdom from trusting the Lord. Tayo po lahat ngayon ay tatayo. Sorry po sa mga tatay na inantok na at nainip. Kaya ako po hinabaan, sinadya ko para makita ko yung pagtitiwala niyo sa Panginoon. Hindi, joke lang. Let's all bow our heads. Thank you, Jesus.